Dahil sila po yung mga opisyal ng gobyerno, may Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang lahat ng mga kandidato ngayon sa pagkapangulo. Sa serye po ng mga ulat ng GMA News Research, susuriin natin ang kanilang mga inilahad dito. Kung karaniwang yaman ang binabantayan, dito po sa unang ulat ng serye, utang ang tinutukan. At nakatutok si Maki Pulido. Lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo may dineklarang mga utang. Base sa kanilang huling SALN, pinakamalaki ang utang na dineklara ni dating DILG Secretary Mar Rojas. Sumunod si Senador Miriam Santiago, si Senador Grace Poe, si Vice Presidente Jejomar Binay at si Mayor Rodrigo Duterte. Karamihan sa mga deklarasyon ng utang, malalaking halaga pero matitipid sa detalye. Ayon sa tinuturing na isa sa mga ama ng SALN at nagsulong ng batas ukol dito, mahalagang malaman kung kanino may utang ang kanilang kandidato. Kaya statement of assets, liabilities, network, business interest. Ang utang, dahil that again will show kung bakit papaboran mo yung pala may atraso ka ron. Kasama naman sa idineklara ni Binay ang halos 7 million pesos para sa isang sasakyan. Inutang mula sa Vican Security Services Corporation. Sa aming pagsasaliksik, lumabas na ang Vican ay suking bidder sa security contracts ng Makati City. Ang presidente ng Vican na si Jonas Binarao, campaign contributor, na nagbigay ng 20,000 pesos kay Binay noong 2010. Ayon sa kampo ni Binay, ang contract sa Vican Securities ay arm's length transaction na ang ibig sabihin ay walang pilitan at nakahayag sa SALN ng Vice Presidente. May 10 milyong pisong utang naman si Binay sa isang Grace Mercado. Sabi ng kanyang kampo, si Grace Mercado ay kamag-anak ng Vice Presidente. Ang utang daw ay ginamit at gagamitin sa mga legal na aksyon laban sa mga taong nagpapakalat ng black propaganda laban sa Vice Presidente. Si Rojas walang gaanong detalye ang halos 82 million pesos na utang. Hindi nakasaad kung kanino inutang o kung para saan. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Mga inutang ko yan, inutang ko sa pamilya ko yan, at yan naman ay malinis na pera. No? Si Mayor Rodrigo Duterte naman di masyadong gumalaw ang dineklarang nasa 1 milyong pisong pagkakautang kay Samuel Uy. Sa kanyang tugon, sinabi ni Duterte na kapag may mabilisan siyang pangangailangan sa pera, hindi siya tinatanggihan ni Uy. Si Uy daw ay isang family friend na mula sa isang mayamang angkan sa Davao City at nakapagpundar ng maraming negosyo. Si Senador Miriam Santiago nagdeklara ng personal loan na mula 22 million pesos hanggang 70 million pesos mula noong 2008. Sa huling 3 taon, lumabas ang pangalan ni Amado Santiago Jr. Base sa website ng Senador, si Amado ay pinsan ng kanyang asawang si Narciso. Hininga namin ng komento ang kampo ng Senadora pero wala pa silang sagot. Si Senador Poe nagdeklara ng utang sa FPJ Production na may halagang 29.5 million pesos noong 2010. Pagdating ng 2013, sinabi niyang may utang siyang 18 million pesos sa kanyang ina na si Susan Roses. Ang mom ko tumulong dahil nung kami lumipat dito, yung iba para sa construction cost ng bahay, galing na rin sa kanya yon, unti-unting binabayaran. Ayon sa isang eksperto, hindi naman masama na mangutang sa kakilala, lalo kung mas magkakasundo sa terms ng loan. Pero karaniwang mas transparent daw ang utang at transaksyon sa mga institusyon. Institutional loan, meron tayong trail. That's very easy to verify For example, that's the business of a bank. Hindi ko naman pwede mong ihagal sa bank na like this and like that because they are following certain standards on that. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.